Okay. Sige. Pagka binasa niyo yung Romans chapter 14, no? Merong tinutukoy doon si Paul na 'di ba pag sinabing Book of Romans, it's about Christians na yan, no? Lahat sila Christians na yan, churches yan sa Rome. So, meron tinutukoy si Paul dito sa chapter 14 about two kinds of Christian, no? Yun yung strong in faith at saka weak in faith, no? So, ang point ni Paul, no, sa common daw to sa lahat ng mga churches. So in short, nangyayari pa rin to hanggang sa ngayon, no, hanggang sa time natin. So magandang maintindihan natin, no, ano muna yung definition nitong dalawa. When you say strong in faith, ano ba ang intindi nyo rito? Ano ba intindi nyo sa isang Kristiyano who has strong in faith? Sino ba 'tong mga 'to, yung mga ganitong klaseng Christian? Mark, may idea ka? Para sa akin yung strong in faith, parang yung malakas kumapit. Kumapit. Yun yung definition yun pa. Okay, okay. Yung kaya mag-rejoice in Ah, okay, okay. Kung kumbaga kahit may nasa ano siya, nasa nasa, trials. Ah, oo. okay, okay. Tama, tama. Bakit siya malakas kumapit? Kasi Dahil feeling ko kasi kumbaga buo yung loob niya doon sa pinagkakatiwalaan niya. malalim na, no? Malalim na yung ano niya. Oo, oo. Pwede, pwede. Tama, Parang ganun. tama, tama. Mature. Mature. Pag sinabi mong mature Christian, ano bang ibig sabihin nun? Ano ba ang mature Christian? Sabi ni Sam, matagal na. Pero pag sinabi mong spiritually mature, ano ba ibig sabihin nun? Bro, Thank you. Sige, sige, sige. para sa akin, like, ikaw, si Brodel, yung parang wala ng oras, pero natuturo pa rin. Hindi ko kayang gawin. Para sa akin, faithful yun, sobra. Wala ng oras. Tama, wala ng oras. Yun. So, kumbaga faithful sa ministry. Faithful sa binigay na ministry. Ano pa? Ano pang intindi nyo? Strong in faith, no? Ako, bro. Sige, sige, bro. Siguro sa akin, rooted in God's word. Root. Pagka strong in faith ka. Yeah. Okay. Ano siya, ano tawag to? Ibig sabihin, lahat ng mga decisions niya, pag sabi mo rooted in God's word, kumbaga, based siya sa truth, no? Parang ganon. Based sa truth. Yung how he decides, tama, no? Mm-mm. Meron pa kayong, sino yun? Jeep, meron ka Jeep? Ako? Hmm. Ako yung alam niya na kung saan siya pupunta. Yun. Ano ibig sabihin nun? Kahit na hindi siya sigurado for the meantime, pero meron siya pinangahawakan in the future. Yun. Na yun yung Strong. faith niya. Na Okay. kahit na hindi siya sigurado sa nangyayari ngayon, pero nagtitiwala siya na magiging okay yung in the future. Para yun na yung mahalaga sa kanya. Yun yung faith. Parang Mga uncertainties, no? Yung mga sa uncertainties. Yeah. So tama, no? I-add ko rin, no? Isang strong characteristic ng isang strong in faith, ano siya, clear sa kanya yung freedom niya in Christ. Clear sa kanya. Ibig sabihin, ito yung mga Christian na hindi legalistic. Clear sa kanya, sabi niyo nga, no, rooted siya sa scripture, no? Clear sa kanya kung ano yung nasa scripture. Kasi ganito, kapag hindi clear sa iyo yung nasa scripture, anong gagawin mo? Mag-a-add ka ng restrictions. Di ba? Nag-a-add ka, yung bawal, dinadagdagan mo para swak sa banga, parang gano'n, no? Pero ang strong in faith, sila mga strong in faith, alam nila, hindi sila legalistic, alam nila kung ano talaga yung freedom nila in Christ, no? Yun naman ang kabaliktaran ng weak in faith, no?
Etong weak in faith, hindi to negative, no? Hindi to parang insulto, no? Kasi lahat kasi tayo, dumadaan tayo sa stage na ganito, no? Na kahit matured ka na, kahit matured Christian ka na, meron ka pa ding area sa faith mo na weak ka pa din, no? Kumbaga, in short, lahat tayo work in progress, no? So, ano ba ibig sabihin ng weak in faith, no? Bakit ba nagiging weak yung believer sa walk niya, sa tingin nyo? Kung ang strong in faith, alam niya yung freedom niya, si weak in faith, dinadagdagan niya yung restriction. Ang daming bawal, ang dami niyang bawal sa kanya, no? Kasi parang medyo ano nga siya eh, nag-ano siya eh, nagdodol siya dun sa legalistic side eh. Di ba? So, sa tingin nyo, ano ba yung nagiging reason kung bakit siya nagiging weak in faith? Mark, meron ka? Meron kang idea? Pag nawawala ka sa focus siguro, na parang, kunwari, meron kang pinagdadaanan, tapos parang, may nagsabi sa'yo, eto gawin mo yung gano'n. Yung parang Gagawin mo. nate-tempt, Gagawin mo rin, no? para mag-obey ka lang Yan, kasi tama. parang Actually, mukhang tama. tama yung sinabi mo eh, parang mabilis siya maimpluwensyahan, no? Kasi nga hindi, Oo. yung sasabi nyo nga yung kanina, rooted eh. Ito, medyo ano siya, no? Medyo hindi siya, ang bilis siya maimpluwensyahan ng ibang tao, no? Isang reason din, no, na bakit siya weak in faith, pwede yung dahil bago lang siyang believer. Di ba? Lahat tayo dumaan sa ganun eh. Ako, nangangapa ako nung una, ano ba yung tama, ano ba yung mali, di ba? So, isang reason yun. Talagang there's such thing as maturity when it comes to spiritual, di ba? Talagang kahit sinasabi ng Bible yun eh, na nag-start ka sa baby, di ba? Nag-grow ka in faith. Isang reason din kung bakit ka weak in faith, dahil sa maling teachings. Merong nagsabi sa yung maling teaching or isang teaching, whether mali yun o tama, isa sa buhay mo ngayon yun. So kung napunta ka sa maling teaching, yun doon ka lalaki, doon ka mag-grow sa ganung teaching, no? So kung napunta ka, may kakilala ako, no? Yung di group leader niya, medyo ganon, medyo nag-dwell into negative, no? Parang laging negative, laging medyo legalistic siya. Parang correct siya ng correct ng mga ibang Christian. Napansin ko doon sa kaibigan ko, nagiging ganun din. Nagiging ganun siya, makriticize siya sa mga ginagawa ng mga ibang Christian, no? So, itong mga taong to, ito yung tinatawag nating weak in faith, no? Weak in faith. So, ito yung weak and strong in faith, no? Dito ngayon sa Romans 15, no, ito yung pag-aaralan natin ngayon, no. Si Paul is calling for unity, no? Ibig sabihin, no, sa kabila ng mga differences nila, ang pag-uusapan natin ngayon, paano to i-unite? Ibig sabihin, babaguhin ba natin yung conviction ng weak? Or si strong in faith ba, mananahimik na lang? Kung ganun si weak, mananahimik na lang ba siya? Or kailangan ba nila pagtalunan hanggang makuha nila yung tama talaga? No? So paano sila mag-unite, no? Yun yung ituturo ngayon ni Paul, no? At sasabihin ni Paul kung bakit. Yun yung pinaka-importante, bakit kailangan nating mag-unite. So ito yung Romans chapter 15, no? May 6 verses lang to, mga 8 verses lang yung pag-aaralan natin tonight. Okay? So before we start, no, meron ako itatanong sa inyo. Halimbawa, no, may dalawang batang nag-aaway, yung si Kuya tsaka si baby girl, no, yung bunsong babae. Ngayon gusto nilang pinag-aagawan nila yung ano, no, yung trolley, pinag-aagawan nila. Ang question ko sa inyo, sino ang kailangang magpaubaya? Sino ang kailangang tawag to? Yung magpauba. Ha? Husband. Ano na? Sino yun? Yung kuya. Yun, si Ice. Si Kuya ang kailangan mag-giveaway, no, para kay Bunso. Bakit? Yes. Bakit si Kuya? Kasi siya yung mas matanda. Yes. Ano So, pa? dapat yung mas nakakaintindi. Tama, no? Siya yung mas matanda, siya yung mas malakas, di ba? Lalaki siya yung kailangan mag-adjust, no? Siya ang kailangan mag-adjust. Tapos yung babae, syempre,
'di ba, makulit pa 'yan, bata pa 'no, hindi pa niya nage-gets lahat ng nangyayari. Yung lalaki alam na niya, naiintindihan na niya yung mga 'yon. So siya dapat 'no, siya dapat yung mag-give way. Sabi ni Paul 'no, sabi ni Paul, "Now we who are strong ought to bear the weaknesses of those without strength and not just please ourselves." So, ibig sabihin, if you are the strong, hindi mo iko-condemn yung weak. No, hindi mo din on the other side naman, hindi mo rin sila ibabalewala. No, for example, no, isa sa mga may gray areas sa ano no, sa mga beliefs is yung smoking, no? Ako honestly, sabihin ko sa inyo, kahit na mag-smoke ka sa harap ko at alam ko Christian ka na at nag-i-smoke ka, sa akin wala 'yun, no? Wala akong feeling na parang cringe ako, gano'n, no? Hindi ako ano sa gano'n, no? Pero there are Christians at maraming Kristiyano na malaking issue sa kanila 'to 'no. Hindi 'to mawawala sa kahit anong church 'no. Kahit sabihin mo lumipat ka sa ibang church dahil may mga ganito sa community mo, paglipat mo meron pa rin 'no, meron ka pa rin makikitang gano'n. Isang example pa na may gray area 'no is the alcohol 'no. Ibig sabihin nakalagay sa Bible na yung getting drunk yung talagang inaano 'no, hindi nila inaalaw. Sabi ni Paul, it's because of dissipation, 'no? Yung dissipation nga medyo light reason pa 'yun, eh, parang point nun parang waste lang 'yan 'no, na walang patutunguhan, sayang parang gano'n 'no. So yung pag-inom, medyo may gray area pa rin 'yun 'no. But again, sa iba major issue 'yan 'no, major issue 'yan. Kumbaga maraming nagkakagulo pagdating sa ganiyan 'no. So, hindi sinasabi dito sa Romans chapter 15 na dapat baguhin mo yung stand mo. Hindi yun ang sinasabi niya na dapat pagka strong ka, maging weak ka, o weak ka, dapat maging strong ka. Hindi yun yung punto ni Paul, no? Hindi yun ang direksyon ng chapter na to. Hindi niya sinasabi na kailangan itama mo yung mali. Hindi yun, no? Ang point ng chapter na to, kung ayaw mo yung ganito or okay lang sa yung ganito, it doesn't matter, no? Ang sinasabi dito, given yung mga differences nyo, whether you are weak or you are strong, kailangan mag-unite kayo. Kailangan nyo mag-unite. So, paano mag-unite? Sabi ni Paul dito, the strong needs to bear the weak. No? Huwag natin kalimutan yung word na to, yung bear. Yung bear, no? Ibig sabihin, yung lakas mo, yung strength mo, yun na magbubuhat dun sa weak. No? Papasanin mo, no? Meron kang mag-a-adjust ka, meron kang papasanin, may burden kang iaalaw mo yung burden, no? I-bear mo yung weaknesses nila. So hindi mo sinasabi na kunwari na ayaw niya no, hindi okay lang 'yan, no? Huwag kayong legalistic, no? Parang pwede mo gawin lahat 'yan, no? Tapos gagawin mo din yung alam mong makakaapekto sa ibang believers, no? Before meron akong experience 'no, ako sabi ko nga yung drinking kahit ngayon umiinom pa rin ako, casual drinker pa rin ako. Pero ang binago ko ngayon 'no, na compare doon nung Christian ako ay nung hindi pa ako Christian, ngayon ang naging conviction ko ngayon 'no, hindi na ako sumasama 'pag may nagyaya sa akin 'no. Sumasama lang ako kapag kasama ko family ko, pero kung ako lang mag-isa katulad nung araw, hindi ko na yung ginagawa. So meron pa rin akong ginagawang ano 'no, meron akong limitation na nilagay. Pero conviction ko lang yun, hindi ko yun pini-preach sa ibang tao na dapat ganito gawin mo. Yun yung conviction ko para sa sarili ko. Kasi alam ko yung weakness ko, 'no, 'pag nasa labas. So ang protection ko kasama ko wife ko, kasama ko family ko 'no. So sabi ni Paul, 'pag hindi mo daw 'to ginawa, to bearing the weak 'no, 'pag hindi mo raw 'to ginawa, sabi niya, you are pleasing yourself. Sabi niya 'no, do not please yourselves 'no. Wag mong do not allow pleasing yourselves. Ano ibig niya sabihin 'no? Sabi niya, wag mong i-please yung sarili mo. 'Pag hindi mo please yung sarili mo, ibig sabihin kailangan meron kang ibang pini-please. Sino ngayon yung kailangan mong pini-please? Sabi niya sa verse 2 'no, each of us is to please his neighbor for his good, to his edification 'no. Ibig sabihin, the strong will please the weak so that ano, you will strengthen them. Meron kang purpose 'no. Dapat maliwanag sa iyo 'to 'no. Pagbibigyan mo sila para mag-grow sila. 'No? Meron dati may nagyaya sa akin 'no, gathering 'yun ng mga Christians, eh. Nagyaya siya sa akin na uminom.
Tapos nakita ko marami akong na-sense na, ay marami may stumble dito, 'no. So hindi ako pumayag, 'no, hindi ako pumayag. So you bear, 'no, you bear the weak, 'no. Huwag tayong ano, 'no, huwag tayong kumbaga ipi-please mo sila, ipi-please mo yung weak. So ano ibig sabihin 'to? Yung objective mo sa pag-please ng neighbor dapat ang iniisip mo yung kapatid mo at hindi yung sarili mo. Kasi kung ipi-please mo yung ibang tao for anong reason, kunwari natatakot ka lang ma-reject or ma-criticize, iba yun, 'no. Ang tawag dun people pleaser ka. Ibig sabihin, kaya mo lang sila pinagbibigyan kasi baka sabihin nila ano ka 'no, masyado kang pa-holy 'no. So, iba yun 'no, you are pleasing yourselves, not your neighbor. Sabi ni Paul dito 'no, "Am I now trying to win the approval of human beings or of God, or am I trying to please people? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ." So, iba yung pleasing the weak at iba rin yung pleasing other people. You are pleasing the weak because you want to please Christ. Ibig sabihin, in pleasing the weak, dapat clear sa'yo na meron kang biblical conviction. No? Ibig sabihin, hindi mo binibitawan yung conviction mo just to please other people. Huwag mong bitawan yung essentials. Para lang to sa mga non-essentials o yung mga may gray areas. No? So, clear natin. Dito sa Romans chapter 15, Paul is talking about unity and not uniformity. Magkaiba yan dalawang yan. No? When you say unity, ibig sabihin nun, we are united in Christ. Ibig sabihin, we are pleasing our neighbor because we are pleasing Christ. Siya yung endpoint mo. Kumbaga, in obedience ka to our master. Yung king mo pa rin ang nasusunod. Sabi ni Jesus no, sa John chapter 17, we should be united in truth. So dapat united tayo in truth. May basis mo yung truth. No? So yung unity na sinasabi ni Paul, hindi siya uniformity. Ano ba yung uniformity? Yung uniformity, you are pleasing your neighbor kasi nahihiya kang matawag na loser or corny. Na parang ano ka, parang nahihiya ka pagiging Kristiyano mo or natatakot kang asarin ng ibang tao. Meron kang fear of rejection. No? In other words, no, sa uniformity, binitawan mo yung convictions mo because you love yourself more, no, than you love Christ. Pag ginawa mo yun na yung you are conforming to the pattern of this world. No? Nakikibagay ka na sa mundo. Pleaser of men ka na and not pleaser of Christ. So para hindi tayo malito, na binigyan tayo ni Paul ng gagayahin. No? Ano ba itsura no? Binigyan niya tayo ng model. So anong model na binigyan niya sa atin? Sabi niya, for even Christ did not please himself. No, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. So Paul is giving us someone to imitate. No? Ibig sabihin, in pleasing our neighbor, hindi ito emotion-based lang. No? Dapat biblical-based pa din. So, ibig sabihin nun, kung biblical-based pa rin, dapat meron kang discernment. No? I-apply mo yung discernment. You need the Holy Spirit. No? In short, wag mong kakahunin. Yung mga sitwasyon, wag mong kakahunin. Pakinggan mo, i-discern mo through the Spirit. No? Kailangan mo i-discern every situation. Tapos, tandaan natin, no? Si Paul ngayon sa Romans, ang kausap niya rito hindi mga Jews, mga Israelites, hindi yon. Ang kausap niya rito mga Greek, mga Gentiles, yung mga non-Jew. So wala silang idea sa Old Testament, di ba? So papaliwanag niya ngayon sa kanila na kung anong tamang intindi sa Old Testament. Ibig sabihin, para maintindihan natin kung sino itong Christ na gagayahin natin, kailangan maintindihan niyo muna yung puso ng Old Testament, yung scripture. We need to know the heart of the scripture. Sabi ngayon ni Paul, no, for whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and the encouragement of the scriptures, we might have hope, no? So nililiwanag ni Paul ngayon na yung scripture, yung Old Testament, lahat yan about kay Jesus. Yun ang point ni Paul, no? Ini-introduce niya sa mga Gentiles. Sabi niya, the Old Testament is pointing to Christ, no? During their time, actually hanggang ngayon, no, maraming hindi alam to. May mga Christians ngayon na hindi nagbabasa ng Old Testament. Ang sinasabi nila, ang reason nila, we are New Testament believers, no? Pero kung ganoon, kung hindi mo nababasahin yung Old Testament, you miss the whole point of the Bible. Kasi sinasabi ni Paul dito na yung main essence of the scripture is to point us to Jesus.
Ibig sabihin, no? Ibig sabihin, yung flood and the ark, no? During the time of Noah, ibig sabihin nito, pag naiintindihan mo siya talaga, it's about our salvation. 'Di ba? Si Abraham, nung sinasacrifice niya si Isaac, ano ibig sabihin nito? Pinopoint to tayo dun sa cross na binigay ni God the Father yung only begotten son niya. 'Di ba? Yung sa Jonah in the belly of the fish, na sa 3 days and 2 nights, sabi ni Jesus, 'di ba? Yan yung mangyayari sa Son of Man. 'Di ba? Na para mapupunta siya sa belly of the fish for 3 days and 3 nights after his crucifixion. Yung blood on the doorpost, 'di ba? During the Passover points to the blood of Jesus na magsisave sa atin dun sa destruction. Yung serpent on the pole points to the Son of Man who will be raised on the cross. 'Di ba? Yung high priest na paulit-ulit na makikita natin sa Old Testament, it points to Jesus as our mediator, no? Siya yung namamagitan sa atin between a holy God and a sinful man. 'Di ba? So lahat, ang dami, it all points to Jesus, no? Lahat to are parang mga foreshadow or mga type of Christ, no? Sabi ni Paul, sinulat lahat to para maintindihan natin kung sino si Jesus. Bakit daw? Kasi pag naintindihan mo kung sino talaga si Jesus, no, we will have hope. Hindi mo kasi maintindihan yung Old Testament kung tatanggalin mo si Jesus sa picture, no? Ang weird ng Old Testament pag tinanggal mo siya. Ngayon, pag naintindihan mo yung connection ni Jesus sa Old Testament, ano mangyayari sa faith mo? It will strengthen your faith. It will strengthen your reason in giving your life to Him, yung obedience mo. Ibig sabihin, you can now defend your faith. May panghahawakan ka. Bakit? Kasi magkakaroon ka ng permanent bond, which is hope. Pag magkaroon ka na ng trials, kakapit ka lang lalo sa Kanya dahil dun sa hope. Pag na-test ka na, when you're tested by fire, you will persevere. Bakit? Because your hope is in Christ. Kaya sabi ni Paul dito, so that we might have hope. Ibig sabihin, no, yung goal natin is to have hope. Yun yung main goal natin. Pero, ano ang magdadala sa atin doon? Sabi niya, true perseverance. True perseverance and the truth of or the scripture, no? Kaya mahalaga sa atin ngayon maintindihan ano yung perseverance. Kasi mabubuo daw yung hope through perseverance. Di ba? Kaya mahalaga, ano ba 'to ibig sabihin ng perseverance? Ibig sabihin, hindi ka bibitaw sa Kanya in the midst of sufferings. Tama, di ba? You need to persevere. Kasi your hope is in Christ. So, para maintindihan natin, no, bibigyan ko kayo ng illustration kung paano ba ibig sabihin itong perseverance na to. Itong perseverance, no, same yan doon sa patience or long sufferings, no, or yung endurance. Tsaka yung pinag-aaralan natin lagi yung hupomeno. Yan yung perseverance. Okay? So, based dito sa illustration na to, gagamitin mo lang yung perseverance kung meron itong violet, no? Kung meron kang resistance. Yan sa image, yan yung resistance band, no? Yung goma na para hindi ka makatakbo ng malayo. Ibig sabihin, kaya ka nagpe-persevere kasi wala ka na dun sa comfort zone mo. Wala ka na dun sa comfort zone mo. So ano tong resistance na na-experience natin? Ano yung mga example nito? Yung mga difficulties, challenges, tsaka mga trials, no? Ibig sabihin, masakit yung resistance na yan. No? At ang mahirap pa sa resistance na to, usually matagal yan. Hindi yan agad natatapos. Kasi kung overnight lang yan, hindi yan magkikreate ng perseverance. No? Ibig sabihin, long suffering. No? Long suffering talaga. Kaya talagang madidevelop yung muscle ng faith mo dito. Tapos, kung yan yung resistance, sino naman yung lalaki? Yung nag-hold sa resistance. Ito yung circumstances natin. Siya yung nag-hold back sa atin. Ito yung kumbaga, uhaw na uhaw ka na sa breakthrough, pero parang may nag-hold back sa'yo. Yun yung circumstances mo. Ano yung mga circumstances natin? Ito yung mga people or events. No? So, ibig sabihin, so this can come from other people or mga events or happenings sa buhay natin. Ibig sabihin, God will use people or situations that will challenge us. No? Hanggang ma-develop mo yung faith mo sa Kanya. Yan yung tested by fire, no?
Alam niyo, no? Importante kasi na matutunan natin to, itong picture na to, itong illustration na to. Kasi if you're a child of God, sigurado yan, may experience mo yan. No? Your faith will surely be tested. No? Ibig sabihin, hindi porket you're doing something right for the Lord, everything will work great in your life. Hindi yun yung guarantee nun. There will be seasons of refining. Dadaan ka talaga ron. There will be seasons that God will put you in the valleys, no? Even if you're bearing fruit, no? Sabi ng Bible, He will prune you. May tatanggalin pa rin. Nagbe-bear ka na ng fruit, may tatanggalin pa rin siya sa iyo mga mabubuting bagay. Para daw ano? So that you will bear more fruit, no? May mga time talaga that God will allow us, no, as Christians, experience resistance, no? Ngayon, kung nandyan ka ngayon, you need to persevere. You need to persevere. Ito yung time that you should not rely on what you see. Hindi mo pwedeng i-describe yung God mo sa sitwasyon mo. Kasi maliligaw ka diyan, no? Kumbaga, ito yung time that you should not lean on your own understanding. Kailangan yung trust mo dito on who God is. Hindi yung kung ano binibigay niya sa iyo, ano yung pinapakita o pinaparamdam niya sa iyo, no? At ang baon mo dito, ang magpapalakas sa iyo sa proseso na yan is hope. Yung hope. Your hope in Jesus. Kaya sabi ko sa inyo, importante yung hope mo grounded kay Jesus sa truth. So ano ngayon ang guidance natin in persevering, no? If you're experiencing this now, ano yung guidance mo? Una, dapat you don't compromise. Ibig sabihin, for example, may pinapagawa sa iyo ang Diyos. Example lang ha, ang trials mo ngayon is financial, no? Wag kang magko-compromise. Wag kang gumawa ng bagay na mapadali mong kitain kasi parang ginigipit ka ni God, no? So, gagawa ka ngayon ng illegal, no? Do not compromise, no? Or merong pinapagawa sa iyo si God, sasabihin mo, tsaka na muna yung mga ministry na yan, ayusin ko muna yung mga bagay na kailangan ko ayusin. Hindi. Kung clear sa iyo na may pinapagawa sa iyo si God, i-continue mo yun, no? Huwag kang magko-compromise. Pangalawa, huwag kang mabuhay ng puro reklamo. Do not complain. Yan yung nagpapabagal sa iyo, no? Yan yung nagpapabagal sa iyo diyan sa proseso na yan. And lastly, ang pinaka-importante, do not give up, no? Do not give up. Ibig sabihin, no? Hindi mo makikita yung hindi ka matatapos sa laban na yan ng masaya. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng panghawakan yung emotion mo sa mga time na yan, no? So if you need to persevere, no, you have to set your mind on the Spirit. Habang nandiyan ka sa proseso na yan, meron kang direction eh. At ano yun? Continue to walk in the Spirit. Ibig sabihin, as you persevere, we should continue to walk in the Spirit. No? Kumbaga, yun nga, kung meron man pinapagawa sa iyo si God, continue mo yun. Continue mo yung bagay na yun. Kasi kaya ka nandyan, kasi God is preparing you for something bigger. So, hindi mo man makita yung kamay niya sa proseso na yan, you have to put your faith in Him. No? Kasi if you battle with uncertainties, ang kalaban mo dyan, fear. Na hindi mo alam ang mangyayari eh. So, fear ang nagpapakripple sa iyo dyan, no? Dahil natatakot ka, baka yung maging outcome, yun na yung sisira sa iyo, di ba? So mababalot ka ng fear. So if you need to persevere, you have to set your mind on the Spirit. Bakit? Bakit kailangan sa Spirit? Kasi itong perseverance na to, or yung long suffering, or yung patience, fruit yan ng Holy Spirit. Hindi yan galing sa iyo. Hindi ikaw nagpo-produce niyan. Ibig sabihin, as we abide in Christ, this will be produced in us. Nasa iyo na yan. Nandun na yan sa Spirit na nasa iyo. No? Yung nagdudwell sa yung Spirit, taglay na niya yan. Kaya lang, you have to deny yourself. You need to break your shell para lumabas yung Spirit na yun. No? Yung character na yun. No? Ipoproduce sa atin yan ng Spirit. Kaya sabi ni Paul, now may the God who, ano daw? Who gives perseverance. Di ba? Siya ang nagbibigay ng perseverance. Sabi niya, who gives perseverance and encouragement, grant you to be of the same mind with one another
according to Christ Jesus. Kay God galing yung perseverance. This is a fruit of the Spirit, a fruit of the vine, no? So sabi ni Paul, as you think of others daw, as you surrender your rights to please your neighbor, sabi niya, have the same mind of Christ, no? God grant you to be the same mind of Christ. Ibig sabihin, you will experience oneness. Hindi mo yan namamalayan, but you're experiencing oneness with the Lord. As you persevere and continue to walk in the Spirit, you will experience intimacy with God. Same mind with Christ Jesus, no? So sobrang ganda, no? Sobrang ganda nitong proseso na to. Sabihin, as you persevere, as you willingly give away your right, pag hindi mo na raw iniisip yung sarili mo, ibig sabihin, as you empty yourself, sabi niya, ibang tao nang iniisip mo above yourself, you will have the mind of Christ, no? Kaya sabi ni Paul sa Philippians 2, no? Do nothing out of selfish ambitions or vain conceit. Rather, sabi niya, in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, no? So, if you value others above yourself, iniisip mo yung interest ng weak more than yours, you will have the same mindset of Christ. So, ano ba itsura ng mind of Christ, no? Ano ba itsura niyan? Bakit ba iniisip ni Jesus ang ibang tao above himself? Di ba? Ang dami nagmamock kay Jesus. Minsan dinuduraan pa siya, sinasampal pa siya. Ba't hinahayaan ni Jesus mangyari yung mga ganon? No? Dahil alam niya yung purpose niya. Alam niya yung will ng Father, no? Pero, ano ba yung purpose niya? Ano yung purpose ni Jesus? Bakit ba siya dumating? Sabi sa Luke, no? For the Son of Man came to seek and to save the lost. So Paul is telling us, we need to have that same goal. This is the mind of Christ. Ito yung mind of Christ, no? Isipin mo, do you have the mind of Christ? Ito ba yung direksyon ng buhay mo? Are you seeking broken people? Naghahanap ka ba ng tao na may kailangang marinig yung hope niya kay Jesus? No? Nasa sense mo ba yung kaibigan mo na kailangan makarinig ng living hope? Nararamdaman mo ba yung kilala mo na uhaw doon sa truth na yun? Kumbaga, naghahanap siya ng parang spring of water, no? That will never run out. Kumbaga, are you persevering for the sake of the gospel? Or, you're persevering for your own personal gain lang? Minsan ganun no? Minsan possible yun You're serving Jesus kasi ayaw mong pumangit yung buhay mo. Diba? Alam nyo, napapaligiran tayo ng souls that are lost. Sobrang dami niyan. We are surrounded by broken spirits. Sobrang dami niyan. Uhaw na uhaw yung marami na marinig yung truth. Truth na alam mo na. Yung truth na nasa iyo na. Kaya lang, no, hindi mo to makikita hanggat hindi ito yung goal mo. To seek and to save the lost by leading them to the Son of Man. So, if this is the mind of Christ and we as the church, no, the body of Christ, ano dapat tayo? Kung ito yung mind of Christ, so ano dapat ang church? We should be what? Starts with letter U. Ito yung mind of Christ, to seek and to save the lost. So the church should be you. Sige, Jeep. United with Christ. Wala. Ha? 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 Nawala ako Sige, Pops, ano? Kung United with Christ. yes, we should be united, no? United as one in Christ. Tama, Pops, no? Dapat maliwanag sa iyo yung purpose ng church. Hindi tayo magtatalo sa mga non-essentials. Di ba? Kasi may trabaho tayo na kailangan gawin Kumbaga, hindi tayo magfo-focus doon sa mga differences natin. Focus tayo kay Christ, no? Kaya sabi ni Paul, so that with one accord, itong ganda nito so that with one accord, you may with one voice glorify the God and the Father of our Lord
Jesus Christ. No? We should be one accord, and with one voice toward one direction, glorifying our God. Paano? By doing the will of the Father, which is to share Jesus to the lost. No? So para magkaroon tayo ng one voice, ano dapat tayo? Para isa lang yung tono natin. No? One voice. We should be in letter H. Should be. Yes, sabi ni Dors, we should be in harmony. Yeah, dapat harmonious tayo. Pero posible ba 'yon? Posible ba magkaroon ng harmony kung iba-iba tayo ng ugali, iba-iba yung gusto natin, tsaka ayaw natin? Pwede pa rin ba tayo maging harmonious? Possible ba 'yon? Sa isang choir, for example, no, sa isang choir, 'di ba may tenor, may soprano, may baritone, may alto. Paano nagkakaroon? Pero pag pinakinggan mo sila, 'di ba? May harmony. Bakit ba? Sa isang choir, anong kailangan para magkaroon ng harmony? Conductor. Yes, kailangan merong conductor, no? We need to have one conductor. Kahit gaano kalaki ang isang choir, hindi yan magkakaroon ng dalawang conductor. Na. Isa pa rin yan. Hindi pwedeng more than one yung tinitingnan nila. Masisintonado yan. Dapat isa lang. Sa isa lang sila nakatingin. Isa lang yung model ng buong church. So, posible yon. Posible magkaroon ng harmony. Kaya sabi ni Paul, therefore, accept one another just as. Yan yung conductor, just as Christ also accepted us to the glory of God. Importante yung just as, no? Diyan yung modeling. Kumbaga, Jesus modeled to us through acceptance. He accepted us in the family while we are sinners. So, kung yung conductor mo, no, inaccept ka niya. Therefore, we need to accept each other, no? We need to accept our differences. Hindi sinasabi dito na babaguhin mo yung conviction ng kapatid mo. We are called to accept one another, bear with one another. Kaya sabi sa Hebrews, no, let us throw off everything that hinders, no. Lahat ng nagke-create ng division, kailangan mo itapon yan. Bakit natin kailangan itapon? Sabi niya, and let us run with perseverance the race marked out for us. Bakit kailangan mo itapon? Because we have a race to run, no. Alam nyo, no, yung pag tumatakbo ko ng full marathon, sa pag 10K, meron pa akong earphones, meron pa akong belt, meron pa akong cellphone na dala, no? Pero pag full marathon na yung 42K, lalo na pag short yung time, no? Lahat yan iniiwan ko na, pati susi ng kotse iniiwan ko. Bakit? Kasi kahit gaano kaliit yan, kung tatakbuhin mo yung 6 to 7 hours na hindi mo siya kailangan, pabigat yun. Pabigat yun sa'yo. No? Mahirap mag-persevere kung merong pabigat. So, ano dapat ang focus natin? Sabi ni Paul, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Kung maliwanag sa iyo yung race na tinatakbo mo, you will let go of the minors. You will not make the minors your majors, no? Focus on the goal. Be of the same mind of Christ, no? Sabihin, we need to serve His people. Kailangan natin pagsilbihan yung ibibigay na tao sa atin ni Christ, no? So, paano natin yun gagawin? By being united in Christ, no? Huwag mo ilagay yung hope mo sa tingin mong tama. Pag tinanggal mo yung hope mo kay Jesus, ano mangyari sa'yo? This will rob your joy. Mawawala yung joy mo. This will rob your peace. Hindi ka matatahimik. Bakit? Bakit ganon? As we close, sabi niya sa verse 13, now may the God of hope fill you with all joy, no? Fill you with all peace in believing so that you will abound in hope by the power of the Holy Spirit. Huwag mong tanggalin kay God yung hope mo kahit nasa anong circumstances ka ngayon, kung may resistance ka ngayon, as you persevere, do not remove your hope from God. Bakit? Dahil siya yung magpupuno ng joy. Siya yung magpupuno sa atin ng peace. No? Kasi ang minsan, pag nandiyan ka sa mga trials, ang binubulong sa'yo ng kalaban, hindi worthy to give your life, no, to glorify this God, kasi nga ganun na nangyayari sa iyo. Pero ang truth, ano yung truth? He is the God of hope. Siya yung mag-feel sa iyo ng joy,
Siya yung mag-feel sa ng peace in His own time, no? Siya ang nakakaalam ng right time. So as the body of Christ, no? So as the body of Christ, we should be united in serving our one true God, no? Having the same mindset of Christ, which is which is to seek and to save the lost. So pwede magkakaiba tayo ng convictions, we can have more than one differences, pero as the body of Christ, we are called to be united with one accord and with one voice in harmony with Christ Jesus. Yun.